ABS-CBN News Current Affairs. Nagpangapin sang kamaturan, nagpangapin sang banwa. Good morning, Iloilo. Bugtaw-bugtaw na kayo ng programa nga para sa inyo. June 6, 2014, Biyernes ng Adlaw. Good morning, Joyce. Good morning sa imo. Good morning sa tanan naton nga mga kapamilya nagatutok subong sa sikat na Iloilo. Kag subong nga aga ato nga episode said free bangod sa generosity sa pila naton nga mga kapamilya, mga sponsors and donors. Natigayon subong nga aga free ang pagpatigayon naton sa nga mini medical mission kung sa diin nakita nila kay ina may mga kabataan kita nagikan sa barangay Magsaysay Village Lakas pag-ates lang makadto sa school mahatagan sila sang chance nga ma-check up ato mga doctors from City Health Office kag syempre matagaan man sa nga libre nga bulong nga kinahanglan nila especially abri klase nagaulan-ulan kag may tendency nga prone sila sa mga masakit said. Sa Joyce lang kita subong diri sa car parks ang ABS-CBN Iloilo kag syempre atin na diya mabisita naton mga kabataan, ari naman ang mga doktor, kag ibang paginaton nga mga supporters, donors, and hopefully makakabulig kita sa pag-check-yar sa ikayong lawas ang ining mga kabataan. Masigurado nga maayo sila and mangin healthy sila pagsulod sa nga kahit nag-umpisa ng klase kag pagsulod man sang tig-ululan. Syempre karon hibaloon ta speaking of tig-ululan sa aton mga doktor kung ano mga balantayan nga mga masakit Joy sa tion sang tig-ululan. Yes, at free kag syempre speaking of kabataan related dara ang aton nga Talk of the Town. Mga kapamilya, subong abri na ang klase, hugot subong ang ginaimplementar ng mga eskwelahan ang pagdumili sa pagbaligya sa mga junk foods, mga carbonated drinks, or soft drinks, daw wala nang bilinaw. Kaganuman nga pagkaon nga detrimental sa kayong lawas ng kabataan, kag wala makapasar sa Food and Drug Administration. Actually, said kahapon nag-ikot sa pila ka mga eskwelahan naton wala nagid man sila nagkabalikan dapat ang ining mga pagkaon ng soft drinks dapat wala na sa mga school. Ang problema lang set, magwa sila eskwelahan sa mga vendors naman niya sagwa may soft drinks naman. Budlay naman ay regulate. Hopefully they will gain enough training, no? Learnings within their school para pagwa nila may responsable mga kabataan. Kani sa mga ginikanan siguro, may conscious gid kita kung anong ginakaon naton mga kabataan. Kag sa kabataan siguro tudluan ta ang ating mga ginikanan. Kaysa sa mga ginikanan sa tamaan nila kasakoon, kung ano na lang ang dasig lutuon, kung ano na lang nila ang gusto kang paborito sa kabataan, bisan hindi pa healthy, amo na lang ang ihatag. So hopefully, what you learn in school, apply it in your homes, tudluan ang ginikanan, ang mga ginikanan. Yung ambal ni ma'am, ambal ni sir, hindi amo na ako ng mga healthy nga food. So kaon gid sa mga green healthy. And mga vegetables. Green and leafy, yes. And trivia lang said free, ang soft drinks, ang 8 ounces, may aras ang 9 teaspoons of sugar. And kung ang lawas na may aras ang 30 teaspoons of sugar in one day, ang gabag daw ng immune system. Wala mo na mga calories sa sugar, ha? Siyempre, ako nakahapon sa City Health Office. Sabi ko gina-practice ka, ginaano mo gina everyday. Dapat. And, siyempre, speaking sa mga kabataan, makaupod natin si Ardon. Kay bangod may kaupod siya nga isa ka talented kid. Subong nga aga. Ardon! Ako nga din sa great morning nga may kaupod kita nga bata, ha? May programa pa ang talento. Ang pangalan niya mo si Galino Upong ha? Latawan na kapabilib. Sa edad niya na 8 years old, kapabilib na yung talento, no? Nagkaroon mga pamilya ha, matiabigin na ko niyang Golden Boys. Balik sa inyo, guys. Salamat, Ardon. Tubo lang ka mo, ha? Sa talento. Sa talento, hindi sa edad. Salamat sa imo, Ardon. Kagkaroon, speaking of abilidad, makita man nato ng abilidad sa mga basketball stars ng ABS-CBN. Ikaw, dala ka na. Sa paghahampang sa exhibition
Game sa Banwa sa Dueñas. Mga kapamilya, initanan na ang mga balita na tipon sang ABS-CBN News Team ang inyo tutukan sa pagbalik sang Sikat Ka Iloilo. Ang iyong katuwang sa pagsisikat, efficacy oil. Sakit sa ulo. Mga biyernes sa Sikat Patrol. Mga vendor sa Iloilo Central Market, obligado nga magtilo sa ilang mga pwesto sa ilang ipatigayon today. Forklift, tulog sa lubog ng panggapang area sa mga container. Panalikaan sa terminal market, ginransak, suspect na kapalagyo. Una sa aton mga balita, mga vendor sa Iloilo Central Market ang obligado na katinlo sa ilang mga pwesto. Regular day activity ang ginkasugtan na sa mga asosasyon. Si Janelle Baclay, magabalita. Patudan sa mga vendor sa Iloilo Central Market nga sila ay kasanggol sa pagpabilin nga malimpyo sang ilang mga baligyan sa sulod sang merkado. Sa paglibot sa news team sa merkado, talalupang doon ang pila ka mga pagbago. Ilabi na ang mahipid nga pagpwesto sa mga vendors kag matinlo ang mga baligyan. Para sa vendor nga si Manang Molina Veroso, hindi na kinahanglan ng privatization sa merkado, lamang mapabilin ini nga matinlo. Gusto man na marimpyo. Oo, kada Saturday namon kaysan. Nang lanay pakita namon nga rimpyo man. Aprubahan man sa mga presidente namon di nga siya gid ang nagapanguna. Suno kay Rex Donasco, presidente sa Iloilo Central Market Vendors Association, ginkaan sa mga miyembro ang magpatigayon sa regular nga do-day activity. Katlo, wala na nga ining weekend niyo. Nga panili kami. Obligado nga magbentenar sang katinlo sang ilang palibot ang mga vendors. Iniagod sila ang madisiplina man. Ginagin naman tubig, which we don't have ever since. Kahit kulang ang facilities ng Central Market. Pagpati sa asosasyon, di imposible ang pagbago kag pagpasanyog sa mga public market sa syudad kung ini ang suportahan lang sa gobyerno. Janelle Baclay, ABS-CBN News. Lifestyle may dako nga kontribusyon sa pagdevelop sa mga cardiovascular diseases. Yaring report. Isa sa mga mayor nga kausa sa kamatayon ng mga vascular diseases, kalabanan diri ang heart attack ag stroke. 21% sa mga nagakapatay sa puso ang bangod sa cardiovascular diseases. Kagkapin 12% naman ang cerebrovascular diseases. Isa sa ginatudlong rason ng pagdevelop sini ang lifestyle sa isa ka tawo. Heart not only is affected, everything else follow. That's why we have to emphasize on wellness, on good, healthy living. Ginahatagan man sa importansya sa medical city ang doctor-patient relationship para sa treatment sa pasyente. Sa una, it should always be the doctors that should really be followed. But subong, ang philosophy is that we listen to our patients, they become part of the healthcare, they also plan for themselves, and it should be a shared responsibility between patients, the doctors, and also of the healthcare facility. Ganiging tipo ng mga pasyente nga nakaagi post-vascular operation sa isa ka forum agot ihayag ang mga eksperyensya sa pagpabulong kag kung ano nangin epekto sini sa ila ka buhi. And also my friends nga sa religious na priest nag-anoint sa akon before the surgery. They told me na, are you afraid? I said no. Magluwas sa lifestyle, madapo man sa iba nga factors nga gatugas ng vascular diseases. Candy Talidano, ABS-CBN News. Forklift na nagpang-ariya sa mga container vans ang hulog sa Lobok Port. Si Reggie Adosto, gabalita. Mga drivers, ikan sa Kubatek ang balong tutup 10 metros nga kadalubod sa Lobok Port. Dito sa ini, bakit ang kagbalupin ang nahampangan sa forklift na hulog kahapon sa aga matapos na mag-atas sa mga container vans sa kagosong usong transport. Suro sa gwardya, nakaangkot sa problema mekanikal ng forklift. Tutong nga hindi na ini makontrol sa driver nga si Alan Bergao. Bangod limitado ang lugar, ibina sa rampa, nahulogin sa tubig ang heavy equipment. Wala sa kabaking, sa diretso sa kayo napatay ang makina, hindi na kayang baking. Wala naman masaran ang driver bangod nakalukso ini.
Apang gipakamaay sa kumpanya nga papahuwayon siya sa piyakabahin matapos ang pagsalog sa mga divers at gayon na makita sa mga iyang forklift sa idalom sa tubig. Yung forklifts nakatihaya ngayon. Tapos medyo ang visibility ngayon medyo malabo kasi may agos. So totally, naghihintay kami ng ngayon para kung makapag-operate pa hanggang gabi. Isa ka crane na ginahandagod nga makuha ang forklift sa idalom sa tubig. Apang nabutan sa kagamiho ng mga crew. Rason sa temprano nga pagkansila sa tuyo nga pag-salvage today. Reggie Adosto, ABS-CBN News. Sa ibang mga balita, kampanya kontra iligal nga droga ang gintalakay sa Anti-Drug Symposium sa Barangay Tanza, Bonifacio City proper. Yaring report. Padayon ang pag-edukar sang Task Force on Anti-Drug Abuse and Education sa mga pumuluyo angot sa kampanya kontra iligal nga droga sa kabarangayan sa siyudad sa Iloilo. Ang Barangay Tanza, Bonifacio sa City proper ang ginbitahan sang PNP, PDEA kag CSWD. Agon magpatigayon sa isa ka pulong-pulong upod sa mga barangay opisyal mga residente sa lugar. Hindi malipod ang Barangay Tanza, Bonifacio sa mga lugar nga ginmonitor sang otoridad. Nga ginapaso ni may presensya sang pila ka mga drug pusher kag user. Gan dapat hindi ni pag-ibaliwala sunod Chief Inspector Alexander Rosales, Hepe sa Police Station number 1. Sige ang ato na pag-monitor no kapag validate ay kung din na of course makanda kita sa anti-drug illegal operation para madakpan ta na yung mga ginatawag din nga pusher sa sining barangay. Para sa residente nga si Gina Salito, dako gid mabulig sang simposium para sa proteksyon sang iya pamilya kontra illegal drugs. Para malikaw sa droga, amo lang ng amon nga kwan importante sa mga parents mo. Pagkatapos ng pulong-pulong nagpanagtagman sang flyer sang PDEA nga may mga contact numbers sa diin direkta nga makahatag impormasyon ng pumuluyo angot sa ila na hibaluan nga operasyon sa illegal nga droga sa ila lugar. Junel Baclay, ABS-CBN News. Laligyan sa mga panakot sa Iloilo Terminal Market ang ginransak samtang notorious nga kawatan ang arestado matapos mga watsang bisikleta. Noni Pasco, Bagabalita. Sa balalagyan nga inis ang panakot sa Iloilo Terminal Market matapos ginransak sa isa ka notorious nga kawatan. Pasado las 10 kagabi, naaptan pa sa presidente sa Terminal Market Vendors Association ang sospek bit-bit ang nakuha ng mga kwarta sa magpalagyo. Na-inform na sinulod yung tindahan, dali-dali ko yung kato na tanggod siyang gapag mo. Tanak sa nawas. Alang-alang. Kahamal ba sa gani? Yung padakot sino? Nagkalabilin pa ang mga papel ng mga kwarta sa pagpalagyo sa suspect na nakilalaan niya sa Jubert Porras alias Bulanoy. Ginayon nga naglunsar sa hot pursuit operation ng kapulisan sa Rizal para pasuntukot sa dinagapauli ang suspect. Ginpadulungan man sa mga pulisan niya pulian. Apang wala makapauli si Bulanoy. Sa records ng ICPO, gumasulod sa presuhan ang sospitado. Tado naman ang notorious nga kawatan matapos mangawat ng bisikleta sa Dalan Arroyo City proper kagabi. Nataymian sa mga nagandang tanod si Jubert Purugansa alias Buringring. Gani nakatilaw ni sa puti sa tuyo pang magbato. Nakuha sa posisyon sa suspect ang isa ka kutsilyo kag bisikleta nga gintok sini Noni Pasco, ABS-CBN News. Kapamilya mo yan mga balita nga natipon sang ABS-CBN News Team bantayan ang iban pa nga mga balita karon sa TV Patrol Panay alas 5:15 sa hapon. Mga kapamilya magapadayan pa ang medical episode sang sikat Iloilo. Tutok lang mga kapamilya. Kung paano ginagawa ang world-class quality ng MXT. Kapatid natin, here in Northfield Laboratories, ang ISO certified processes and raw materials ang gamit in making of all MXT products. Kaya naman nakasusin at high standards ang mga ito to help give the free. Kapadayan ng sikat ka Iloilo mga kapamilya, padayan gyapon di ang atong mini medical mission diri sa ABS-CBN Park diri sa may Luna Street, La Paz. Natasubong ang punong barangay sa punong barangay sa barangay Saysay Village, La Paz, si Sir Ruel Baido. Sir, may agasim.
Good morning man, kagabi sa tanan, good morning gid sa tanan nga televiewers ang sining programa si Ka Iloilo sa taga Magsaysay dira mayong aga sa inyong Ano tanan. pala mga usong nga sakit subong dito sa barangay Magsaysay, Lapas, ilabi na nga manutulod ang tigululan? Sa subong tungod siguro nga dalas ang klima nga daw hindi maayo, gainit kun adlaw, then pwede nga ulan kun gabi or sa pagahon. Ang gina problema gid na subong nga mga balatian labi na sa kabataan isang bukag ang ilanan. Sa mga skin allergy man nga tuga sa korte nga init. Ano pila ka bilog ng mga kabataan ang aton gindala diri sa Pungalin sa barangay Magsaysay, Lapas? Sa subong mayroon kami diri nga daw mga 42 ka bilog nga kabataan mga indigent children sila namon nga kinahanglan gid sang medical assistant para man nga matatapan ang ilang nga mga ginabatsa nga mga gamay nga mga balatian nga dalas ang klima. Ano kadako nga bullying sa mga kabataan kasi inyo barangay mga muni nga proyekto para sa mga medical mission? Ini ang programa sa ako nakita nakamakabuligid sing dako sa amon pumuloyo kay tungod man siguro sa dalas ng kapigadon sa buong kagkabinagid abre klase madamo galastuhan ang mga pamilya gina priority so kita siguro kung sa budget medyo mapaiway ang ilang mga medical nga budget pero pag isining ang programa masisteran gid sila kung matagaan sang mayong pagtatap sang ilang mga ginabatag ng mga balatian. Sini dito sa inyo barangay, ano pag mga proyekto, programa ang ginobra nyo para mabuligan ang kayong lawas ng mga residente sa inyo barangay? Sa subong, ang amon siguro gina prioritize is ang pag-clean up sa amon barangay labi na gid sa sa pagtuging naman sa lamok sa pagtuging sa balatian nga dunggi. So gakandakid kami sa every Saturday nga clean up upod sing amon man nga barangay council na ginapamunuan sa amon kapitan kaga ginapalo up gid namon kag monitor ang pagsaka mga balatian nga nagkakaitabo sa amon nga mga kabataan nga sakop sa amon barangay. Madamo salamat ka Sir Well Baido ang OIC ng barangay sa barangay Magsaysay Village Pass. Thank you man kag mayong aga sa. Alright, sige. Mga kapamilya subong live kita diri sa barangay Magsaysay Village. Live kita diri sa ABS-CBN station. Pag lang natin na interview ka barangay Magsaysay Village Lapas. Hasta alas 9 mga alas 10 ang aton mini medical mission diri pagsulod sang aton mga bisita or sa mga kabataan diri sila mauna padireksyon na sa aton nga registration booth no. So ari si Patron sa Ilong Bay Saragosa ang siya nag ma-register mga kabataan na una. Pagkatapos diri ang sunod nga kantuan sa aton mga kabataan among diri mga student nurses volunteers naton diri may initial check up no sa mga vital signs diri. Pagkatapos once matapos sa student nurses naton from Central Philippine University madireksyon naman ang mga kabataan subong diri sa aton mga doctors. Ang doktor nga mag-check sa aton sa Iloilo City Health Office kay diri latawon ko ano mga ginabatsyag sa kabataan o pwede ma-rekomendar nga mga bulong kag kung ano pa ang mga unang alumna sa anay sa ilang mga ginabatsyag no. Pagkatapos naman diri may kita diri nga mga bulong na ihatag sa mga kabataan of course sa mga volunteers naton pambantay bata 163 at mga bulong ready dayon kung anong ginabatsyag nga sakit ihatag dayon sa mga aton nagpakonsulta diri nga mga kabataan. So ready kompleto kita di mga kapamilya kaliwat. Reminder lang sa mga gusto pa mag-adto diri hasta na lang kita mga 9 to 10 AM subong nga aga pag pwede makakalagmakito ka mo diri ka makapacheck up sa mga doktor kag matagaan ka mo sa mga bulong. Mga kapamilya magabalik ang Sikat Ka.